una sa lahat, ilang bahay sa Pampanga natabunan ng gumuhong bato at lupa. Patay na ng mahugot sa guho ang isang bata, pati na rin ang kanyang ina. Bukod dyan, natabunan din ng landslide ang ilang bahagi ng kalsada sa Northern Luzon. Ang buong detalye kaugnay ng mga balitang yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-25 araw ng Hulyo taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5, narito na ang mga frontline na balita. Nakalabas na ang bagyong Karina pero maraming lugar lubog pa rin sa baha. Hindi bababa sa 10 lugar, nasa state of calamity na dahil sa matinding pagbaha. Sa Malabon, may mga inililikas pa ring natrap sa mga binahang bahay. Kabilang ang isang lolang bedridden. Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa ilang lugar na napuruan ng ulan at bahang dala ng habagat. Makapal na putik at tambak ng basura, dagdag perwisyo sa mga binahang residente sa Maynila. Ganyan din ang kalbaryo sa Marikina at Bulacan. Pagkukumpuni sa tulay sa Pasig na nasira ng barge, posibleng abutin ng 1.5 taon. Malawakang oil spill sa Limay, Bataan, pinangangambahang kasunod ng paglubog ng isang oil tanker. Isang tripulanting Pinoy, patay nang natagpuan. Babaeng nagpanggap na cosmetic doctor para mambudol, kalaboso sa Cebu City. Isa pang pambubudol. Siyam na suspect sa voice phishing o pang-i-scam sa voice call na target ay mga bank account holder, arestado sa General Trias, Cavite. Sa Frontline News Abroad, eroplano sa Nepal nag-crash at nagliyab. 18 sakay nito patay. Kapitan ng flight, solong survivor. At sa showbiz, ilang celebrity, kanya-kanyang ambag sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Patay sa Malabon dahil sa pinagsamang hagupit ng habagat at super bagyong Karina. Wala na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang barangay sa Malabon. Naroon live ang ating kasamahan si Jiggy Manicad. Jiggy, anong nangyari sa isang namatay riyan at kumusta ang mga taga Malabon? Julius, narito nga tayo sa Rivera Street sa Malabon kung saan kanina ay nasaksihan natin at sinamahan natin ang rescue operation na ginawa ng mga otoridad dito sa dalawang senior citizen, well, particularly 100 years old yung isa at yung isa ay 88 years old at dalawang baby at kanilang nanay dahil kahapon ay hindi sila na-rescue sa lakas ng agos ng tubig dito sa kanilang lugar at sa taas na rin ng tubig dahil katabi lamang ng kanilang bahay, kabila lamang ng pader ng kanilang bahay ay Tulyahan River na. Kaya ganon kahirap ang rescue operation na sinagupan ng mga volunteers dito kahapon. Kaya kanina lamang sila nagkaroon ng pagkakataon na ma-rescue. Kung sa ibang mga lugar ay mababa na nga, hupana ang tubig baha. Dito sa Rivera Street, papasok ng Araciti Street ay talagang hanggang baywang pa ang tubig na umabot lagpas tao kahapon. At kanina nga po, gaya ng aking nabanggit, nasaksihan natin at sinamahan pa yung mismong rescue operation na ginawa sa dalawang nakakatanda nating mga kababayan at dalawang baby at kanilang nanay dito sa naturang lugar. Narito po ang aking exclusive report. Sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng super bagyong Karina kahapon, batya ang ginamit ng pamilya Alba para ilikas ang bedridden na si Lola Clarita, 88 years old.
Lagpas tao ang baha sa Malabon kahapon. Pati ang 100 years old na si Lola Leonila pinilit din mailikas sa mas mataas na lugar. Dahil po nito yung undoy. Dahil sa lalim at lakas ng agos ng tubig sa kanilang lugar, kanina lang napuntahan ng mga rescue team sina Lola Clarita at Lola Leonila. Sumama kami sa aktwal na pagsagip sa kanila. Inuna muna si Lola Leonila at sinakay sa bangka. 1, 2, 3, up. Okay. Salo. Umabot ng lagpas tao ang tubig dito sa Araciti Street kung saan kabila ng pader dito ay Tulyahan River na at sa kasalukuyan ay nagre-rescue yung mga volunteers dito ng isang lola. At mamaya may babalikan pa tayo na isa pang lola na hindi nila na-rescue kahapon dahil sa bilis ng paglaki ng tubig. Sunod naman nilang ni-rescue ang bedridden na si Lola Clarita. Dahan-dahan siyang binuhat ng mga rescuer para isakay sa bangka dahil sa kanyang kondisyon. Ito hawak. Dadaan ang baba, dadaan. Okay. Abante pa natin ang konti. Ang tubig po dito sa area po ng Araciti, lagpas tao po. Mas dinaig po nito yung dating ondoy na baha po. Ngayon lang po yung pagkakataon na kukunin po natin sila. Lalay na muna, sila muna. Bukod sa mga lola, sinagip din ang mag-iinang sina Ella, Joseph Hiraya, 3 years old, at Malaya, na 3 months old pa lang. Kahit na emergency responder din si Ella, pagkatapos niyang masigurong ligtas ang kanyang pamilya kahapon, nagawa pa niyang tulungan ang iba. Safety ng family first, and then yung trabaho po namin sa pag-coordinate ng mga regions na naapektuhan din, na-endorse naman po, napagpasahan. Kaya po, medyo nakafocus din ako dito sa 2 babies. Pagpasok pa lang ng Araciti Street, kitang-kita na ang pinsala. Hindi na nailabas sa mga sasakyan ng ilang residente habang ang komunidad ay lubog pa rin sa tubig. Sa loob ng tahanan ng mga residente, kitang-kita sa mga dingding ang bakas ng baha na lagpas tao ang lalim. Hanggang dito po yung tubig eh. Ay, hinayaan na po namin yung mga gamit. Basta kami, umakyat na kami sa taas eh. Bilis po ng angat ng tubig. Karamihan sa mga kalsada sa Malabon ay lubog pa rin sa tubig. Sa ilang barangay, tuhod hanggang dibdib ang taas ng tubig. Kaninang 2:00 ng hapon, mahigit 5,000 individual na ang nasagip. 6 sa kanila ay sugatan habang isa ang nasawi. Julius, mababaw man ang tubig dito sa kinatatayuan natin ay medyo may kalaliman pa pagpasok mo dito doon sa bandang dulo nitong kalsadang ito, yung papuntang Araciti Street. At ang problema dito ay exposed yung mga residente na kinakailangan lumabas mula sa kanilang tahanan para magtungo sa mga palengke o di kaya naman ay magtungo sa mga evacuation center kung saan may mga namimigay ng mga ayuda. At ang exposure nga nila dito ay itong maruming tubig na maaaring maging sanhi naman ng leptospirosis. Sana naman ay wag. Pero napakarumi ng tubig na ito na nakita natin kanina at yun nga, pasintabi po, may mga palutang-lutang na mga kung ano-anong bagay na naririto sa tubig baha na ito dahil bukod sa community na umapaw yung mga drainage ay katabi lamang niya ang Tulyahan River. Kaya ito po ang isa sa mga challenges na kinakaharap ng mga residente dito. Yung nasa looban sa Araciti Street na pinuntahan natin na malayo, mga humigit kumulang 1 kilometro ang layo mula rito, ay mainit na pagkain ang isa sa mga idinadaing nila na sana kahit papano ay maabutan sila ng pagkain. Meron pong nasawi doon sa naturang street na yon at kahapon ay sinabi ng mga opisyal, ng mga volunteers na kasama natin na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang paninda yung biktima ng biglang abutan ng biglaang pagtaas ng tubig. At kanina, bandang 4:00 ng hapon, isang palutang-lutang na labi ng lalaking biktima ang nakita naman ng mga otoridad dito. Hindi pa na-identify yung labi na nakita kanina pero tinatayang nasa edad 45 years old ito pataas. Julius.
Maraming salamat, Jiggy. Marami po kayong mga balitang ihatid sa atin mamaya ni Jiggy Malikad. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan. Hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang rescue operation sa mga stranded sa baha. Live mula sa Malolos, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, may numero na ba kung gaano pa karami ang hindi nasasagip dyan? Actually, Cheryl, isa yan sa malaking hamon sa mga otoridad ngayon dahil wala naman talagang eksaktong numero na mga kailangang ilikas o iligtas ng mga residente matapos matrap sa kanilang mga binahang bahay dahil ang ilan mas pinipili pa rin na manatili sa kanilang mga tirahan. Ang problema ngayon, ang bagal pa rin ng pagbaha o pagbaba ng tubig o baha dito sa ilang bahagi naman ng Bulacan kahit na paminsan-minsan na lamang yung nararanasang pagbuhos ng ulan sa probinsya. Ngayon, entering kami ngayon dito sa subdivision. Over. Kasama ang News 5, pinasok ng mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan ang isang subdivision sa bayan ng Marilao. Nakatanggap sila ng tawag na may ilang pamilyang nagpaparescue rito matapos umabot sa lampas tao o mahigit 6 na talampakan ng lalim ng baha kahapon. Kanina, bagamat mas mababa na ang tubig, lubog pa rin ang buong subdivision. Maya-maya, isa-isa nang isinakay sa military truck ang mag-anak na ito kasamang 5 buwang buntis. Magdamag na pong walang kuryente tapos wala na din po kami makain. Pupunta po kami sa Bukaw sa mami ko. Sinubukan namang palikasin ni Bulacan Vice Governor Alex Castro ang ibang residente na nanatili pa rin sa kanilang bahay. Pero tumanggi ang mga ito at nananawagan na lamang ng ayuda. Unti-unti ring humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Marilao. Pero ang resulta naman, makapal na putik. Sa gasolinang ito, pinapala yung makakapal na putik. Hindi na mapakinabangan ang mga paninda ng grocery store na ito matapos mababad sa baha. Pilit namang nililinis ni Myla Lopez ang kanilang kainan. Yun nga lang, wala naman silang magamit na tubig panlinis. Ito yung walang tubig, pero anong ginagamit yung panlinis? Ayan nga po, buti nga po, kahit paano itong drum natin, nagkaroon ng tubig. Ayan po. Eh baka din ho yan, tubig baha. Oo, ano lang, kahit paano yung putik na ganito, may ialis man lang natin. Di pag nagkatubig, tsaka na lang namin ipapainal ng paglilinis. Nagdulot naman ng pagbabagal ng traffic sa NLEX ang sangkaterbang basura, sanga ng puno at putik. Umapo kasi sa mismong expressway ang Marilao River. Lahat ng batas nandiyan naman yung Solid Waste Management Act. Ang kailangan lang talaga yung implementation at tamang disiplina ng tao. Ma-implement yung tamang pagtapon ng basura, paghiwalay ng mga basura. 14 na bayan at lungsod sa Bulacan ang apektado ng baha dulot ng bagyong Karina na pinalakas ng hanging habagat. Isa na riyan ang Malolos na mabagal ang pagbaba ng tubig. Lampas gutter deep o aabot pa rin sa kalahati ng gulong ng mga sasakyan yung baha dito sa MacArthur Highway na sakop ng Malolos, Bulacan. Yung pagbaha dito sa pangunahing lansangan na ito, malaking problema sa mga taga Malolos dahil nagsisilbi itong major entry at exit point ng lungsod. Sinisisi ni Malolos City Mayor Christian Natividad ang mga kaliwat ka ng reclamation project sa probinsya maging sa Manila Bay na naging dahilan daw kaya nagbabara mga pwedeng daluyan palabas ng tubig. We welcome development. Of course, we all want to be progressive. O given yan. The problem is, instead na magkaroon tayo ng mas malawak na tapunan ng tubig, abi pinaliit pa natin. Hiling nila magkaroon ng Department of Water na tututok sa paulit-ulit na lang na problema ng pagbaha. Billions of pesos are being wasted dahil on a yearly basis. Pare-parehas ang experience natin. Baka naman pwede kami naman magtanong. May pag-aaral na bang ginagawa ang national government sa mga nangyayari sa amin dito? Cheryl, sa mga oras na ito, bigla na naman bumuhos ang ulan dito sa malaking bahagi ng Malolos pero hindi na ito kasing lakas noong mga nagdaang araw. Ang problema sa ngayon naman, aabot na sa 1 kilometro yung pila ng mga sasakyan dito sa MacArthur Highway dahil nga kailangan magdahan-dahan ng mga motorista matapos ngang mataas pa rin itong baha sa lugar. Samantala, kaninang hapon, nagpatuloy naman yung ginagawang rescue operations sa ilang bahagi naman o barangay dyan sa May Kawayan, Bulacan at ilan sa mga inuna nilang isagip yung mga sanggol at mga senior citizen matapos matrap sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, minamadali na ng provincial government ang pakikipag-coordinate naman para maibalik kaagad yung supply ng kuryente at tubig matapos oras sa tuluyang humupa na yung baha sa mga apektadong lugar dito sa probinsya. Cheryl.
Maraming salamat, Mon Gualvez. Sarado sa mga motorista ang F. Manalo Bridge sa Pasig matapos magkabitak-bitak ng tamaan ng mga barge sa kasagsagan ng pananalasa ng ulan. Live mula sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, kailangan na bang palitan ang tulay at gaano kaya katagal ang pag-aayos nito? Julius, nasa 6 hanggang 7 barge nga yung tumama dito sa may F. Manalo Bridge dito sa may Manggahan, Pasig matapos anurin ng rumaragas ang tubig kahapon. At dahil nga dun sa pinsala ay pinag-aaralan kung kukumpunihin lang yung ilang bahagi o tuluyan ang i-reconstruct yung buong tulay dahil kung mangyari yan ay posibleng umabot daw ng 1.5 taon bago ito matapos. Gamit ang zipline, lakas loob na iniligtas ng mga rescuer ang lalaking yan na stranded sa barge malapit sa F. Manalo Bridge sa Manggahan, Pasig kagabi. Matapos ang higit 8 oras na pagkakastranded, na-rescue ang lalaki at dinala sa ospital. Siya ang huli sa 20 trabahador sa construction na iniligtas mula sa inanod na barge sa kasagsagan ng malakas na ulan at baha kahapon. Galing Marikina ang mga inanod na barge. Tumama ang mga ito sa Manggahan floodgate, pati sa mga tulay ng Sirkulo Verde at Manggahan. Matapos ang insidente, ganito na ang itsura ng F. Manalo Bridge. Nagkabitak-bitak ang tulay. Naiwang nakabalandra naman ang tila nahating barge sa pier o yung gitnang bahagi ng sumusuporta sa tulay. Ayon sa DPWH, 6 hanggang 7 barge at 2 tugboat ang tumama sa tulay. Pag-aari raw ito ng kanilang contractor at gamit pang dredging sa Pasig River. Sobrang bilis kasi ng pagtaas ng tubig at saka very wild na yung ilog dahil nga malalim na, doon po tayo nagka-problema. Nahatak na siya. Itong F. Manalo Bridge ay kadalasang dinaraanan ng mga galing Rizal, Pasig na papuntang Quezon City at pabalik. Kasalukuyan muna itong isinara ng DPWH sa mga motorista para ma-assess kung gaano kalala yung sira matapos nga sumalpok itong mga barge na ito ng anuri ng rumaragasang tubig mula sa pinanggalingan nito na 500 metro ang layo mula rito. Humingi na ng paumanhin ang DPWH sa mga motoristang apektado. So wala pong may kagustuhan nito and we are investigating kung may pagkukulang po ba yung ating contractor dun sa pagsisecure nila ng kanilang mga barges or kung purely accident lang talaga po yung nangyari. Inaasahang maiaalis ang mga barge sa Pasig River sa loob ng 1 linggo. Kailangan pa kasi nilang hintaying bumaba ang tubig. Sakaling i-reconstruct o palitan ng buo ang tulay, aabutin daw ng hanggang 1.5 taon para matapos ito. Naghahanap na raw sila ng alternatibong ruta para sa mga motorista. We will try to talk with Sirkulo Verde. Actually, merong isang tulay doon na bagong katatayo lang, which is actually nakipag-coordinate sa amin yun. Kaya yung freeboard niya is yung height nung tulay mataas. Julius, ayon nga doon sa DPWH, pre-pandemic pa raw nung magkaroon sila ng plano para i-redesign nga itong F. Manalo Bridge. Pero ayon nga doon sa kanila dahil nagkaroon nga lang daw ng ilang problema tulad nga doon sa gate right of way, kaya hindi ito natuloy. Pero dahil nga doon sa nangyari kahapon, posible pa raw na mas mapadali na nga yung pagsasaayos nito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Personal na nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga binahang lugar sa Valenzuela at Navotas. Ininspeksyon din niya ang nasirang floodgate doon. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-ikot sa ilang lugar sa Camanava area na labis na napuruhan ng malawakang pagbaha dahil sa super bagyong Karina at Habagat. Kasama ang ilang miyembro ng gabinete, sumampa sa military truck ang Pangulo para personal na kumustahin ang mga residenteng binaha sa Valenzuela. Binaybay nila ang MacArthur Highway sa kadumiretso sa Malanday National High School kung saan pansamantalang lumikas ang nasa higit 1,000 residente.
Dito namigay ng ayuda ang Pangulo sa kanat ikot sa iba pang bahagi ng Barangay Malanday. Nadaanan din ni PBBM ang iba pang binaha sa Malabon habang papunta sa Navotas. Sa gitna ng biyahe, inabutan ng malakas na ulan ang convoy ng Pangulo pero tinuloy pa rin niya ang ocular inspection sa mga binaha hanggang makarating sa Navotas. Dito, ininspeksyon agad ni PBBM ang nasirang floodgate na nabangga ng sumadsad na barge. Isa ang nasirang floodgate sa nagpalala sa baha kahapon dahil hindi nito napigilan ang pumasok na high tide sa lungsod na sumabay pa sa baha. We have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Bukod sa Navotas at Valenzuela, plano pa raw inspeksyonin ng Pangulo ang iba pang binahang lugar sa mismong ocular inspection. Naging abala rin kanina ang Pangulo sa situational briefing kasama ang mga miyembro ng gabinete sa palasyo. Dito, tinalakay ng ilang ahensya ang sanhi ng pagbaha na pinalala rin daw ng sabay-sabay na pagpapakawala ng tubig ng ilang dam sa Luzon. Ayon sa Pangulo, dapat mas ayusin pa ang ugnayan ng mga dam operator at mga karatig na LGU para mas mapaghandaan ang banta ng pagbaha kapag bubuksan ang gate ng mga dam. Nagpabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Unti-unti nang nadaraanan ulit ang ilang kalsada sa Maynila na nagmistulang ilog dahil sa baha kahapon. Live mula sa Maynila, nasa Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, anong sitwasyon dyan? Cheryl, humupa na ang baha ngayon sa maraming kalsada dito sa lungsod ng Maynila, pero kasabay niyan, sandamakmak na basura naman ang naiwan. Tone-toneladang basura sa mga ilog, estero at imbornal ang nahakot ng MMDA kasunod ng pananalasa ng masamang panahon kahapon. Ang mga basurang yan, isa sa mga dahilan kung bakit mabagal humupa ang baha sa lansangan. Ayon sa MMDA, gumagana naman ang 71 pumping stations nila na nakakalat sa Metro Manila, pero nasira ang isa sa May Libertad, Pasay. Ito ang nakikita nilang dahilan kung bakit binaha ang ilang lugar sa Pasay at Makati City. May ginagawa po kasing upgrade dyan ng DPWH. Nagkaroon po ng sunog. So, ina-assess pa po ngayong umaga yung damage at hopefully mapatakbo pa po natin yung 3 pumps yung na. Sa lungsod naman ng Maynila, humupa na ang tubig baha sa maraming lugar gaya sa Espanya at Lacson Street. Nadaraanan na rin ng mga motorista ang Quezon Boulevard Underpass na nagmistulang swimming pool kahapon. Pero ang lagos nila na ilang buwan pa noong sinara para sa rehabilitasyon. Hindi agad nadaanan ng mga motorista kanina dahil baha pa rin. Umabot hanggang dito yung taas ng tubig baha sa Lagunsilan Underpass kahapon matapos ang magdamag na pag-ulan. 6:00 ng umaga ngayong araw, nagsimula silang magsagawa ng dewatering o yung pag-pump out para higupin palabas yung tubig baha. Pero pasado 12:00 na ng tanghali, hindi pa rin nauubos yung tubig baha. Ang isa pang problema, sa tapat ng Manila City Hall, tinapon ang pinump na tubig galing sa underpass. Nagresulta yan sa gutter deep na baha. Ayon sa LGU, gumagana naman ang 8 pumping stations sa Maynila. Pero malaking perwisyo raw talaga ang sangkaterbang basura. Kulang pa po tayo sa disiplina patungkol po sa usapin ng basura. Kasi po araw-araw nililinis po namin ang estero, ang atin pong Baseco Beach, ang Rojas Boulevard. Araw-araw po nililinis po yan ng DPS. Pero pagdating po ng susunod na araw, nandyan na naman po. Naggalat din ang mga basura na inanod sa pangpang ng Dolomite Beach sa Manila Bay. Sako-sakong basura ang nakuha ng mga tauhan ng Department of Public Services Manila. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office, 3 ang patay sa kasagsagan ng super bagyo, kabilang ang isang batang nalunod sa loob ng kanilang bahay, habang ang 2 naman ay namatay ng makuryente.
Cheryl, natapos na yung paglilinis ng Lalagos Nilang underpass at binuksan na nga ito ngayon para madaanan ng mga motorista. Kaya naman mabilis na ang daloy ng mga sasakyan dito sa Padre Burgos. Samantala, magbabalik naman na bukas yung pasok ng mga empleyado ng Manila City Hall. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Susunod, mahigit 1 milyong litro ng langis pinangangambahang tumagas mula sa lumubog na oil tanker sa dagat ng Bataan. Isang crew patay. Vice President Sara Duterte inaming nasa personal trip siya sa ibang bansa sa gitna ng hagupit ng super bagyong Karina. At mga housemates sa Pinoy Big Brother House naperwisyo rin ng baha. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sandamakmak na basura at putik ang naiwan sa ilang bahagi ng Marikina matapos ang paghupa ng baha. Hindi rin makauwi ang maraming residente sa tindi ng pinsala sa kanilang mga bahay. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano katindi ang pinsala sa mga bahay dyan? Wala ng baha pero grabe naman ang pinsalang iniwan ng bagyong Karina dito sa Marikina. Hanggang ngayon din ay daan-daan pang mga pamilya ang nasa mga evacuation center pa rin. Mababa na ang level ng tubig sa Marikina River dahil tumigil na rin ang malalakas na ulan. Nadaraanan na rin ang mga kalsada. Pero ang problema naman, ang sandamakmak na putik at basura sa mga kalsada sa Marikina City. Ang MMDA tumulong na sa paglilinis sa Barangay Tumana kung saan lampas tao ang baha kahapon. Kanya-kanyang linis ang mga residente sa mga binaha nilang bahay. Mas okay dito sa amin kasi putik lang at saka water. Sa ibang area may mga basura. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, mahigit 30,000 individual o halos 6,000 pamilya ang kinailangan ilikas sa 38 evacuation centers. Tinatayang nasa 50 hanggang 60 million pesos ang halaga ng mga ari-arian at kabuhayang napinsala ng bagyo sa Marikina. Maaring hindi mataas ang pagbahang naganap o malalim, pero yung lawak ng naapektuhan ay malaki at malawak. Maraming residente rin ang tinitiis ang sikip sa evacuation center dahil sira ang uuwian nilang bahay. Wala kami uuwian kasi lubog talaga. Binaha na talaga, saka lubog na talaga. Ngayon, magputol na yung sandigan ng bahay. Wala na, hindi na rin makakakit. Dalawa pa senior namin, 2 batang estudyante. Sa maputik, tapos sira pa yung dingding. Aayusin na lang po namin, tatagpi-tagpiin po namin para lang makabalik po kami ng tirahan po namin. Okay lang po yung basta malaga, wala pong nangyari po sa amin. Rescue! Ligtas naman ang 8 rescuers at ang 6 na sinaklolohan nila kahapon matapos tumaob ang kanilang rubber boat. Kahit madilim na, hinanap pa rin ng mga LGU personnel ang mga rescuer na nagkahiwa-hiwalay sa binahang kalye sa may Santo Niño at Malanday. Kumapit na lang daw sila sa mga puno at poste para hindi sila maanod sa mismong Marikina River. Nahirapan po kami kasi biglang lumakas nga po yung current ng tubig dahil pababa na po yung tubig. Ay bumangga kami sa poste. Then eventually, pumasok na yung tubig, then tumaob na kami. Bukod dyan, ni-rescue rin ang 2 taong gulang na batang nahirapang huminga. Mayroon siyang congenital heart disease. Nagkataon pang walang kuryente, kaya hindi mapaandar ang ventilator. Sa ngayon, ligtas na siya at nagpapagaling na sa ospital. Julius, dito sa Malanday Elementary School ay umabot ng 4,000 ang bilang ng mga individual na nalalagi dito o mahigit 800 pamilya. Kanina may nakita tayong mga umuwi na pero sabi ng mga opisyal dito ay nanatili pa rin marami ang nandito dahil nga sa nagkasira-sira ang kanilang mga ari-arian. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan ang ilang kalsada sa Bulacan dahil sa baha. Live mula sa May Kawayan, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, gaano pa kataas ang baha riyan? Cheryl, kahit nakalabas na ang bagyong Karina at panaka-naka na lang ang ulan, may ilan pa rin tayong kababayang apektado o stranded dahil sa baha, gaya na lamang dito sa May Kawayan, Bulacan. Di pa ako.
Ma'am, hindi po kakayanin ma'am. Medyo malalim po dito sa may bandang Usong Buhaya. Mismo ang rider na si Alvin na ang napilitang mag-cancel ng booking ng pasahero niya dahil hindi siya makadaan sa baha sa May Kawayan, Bulacan. Opo, hindi po kaya ng motor. Bumabalik po yung mga sasakyan eh. Unang biyahe sana ni Alvin matapos ang masamang panahon. Pero hindi talaga kaya ng motor niya ang baha. Uwi muna tayo. Backup muna. Wala, hindi talaga kakayanin. Kesa naman po magkaroon pa ng problema. Kahit ang mas malalaking sasakyan, hindi naglalakas loob dumaan sa tubig. Kaya ang mga residente, wala ring masakyan at napipilitang lumusong sa baha. May libreng sakay naman daw ang lokal na pamahalaan, pero masyadong matagal ang hintayan. Ilang minuto, ilang oras na kayo nag-aabang ng rescue? Ngayon, siguro mga 2 oras na mula kaganina. Mga 11, past 11. Pero hanggang ngayon, wala pa rin eh. Sa likod ko ang May Kawayan River na itinuturong sanhi ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng May Kawayan, Bulacan at mga karatig lungsod. Sabi ng mga residente rito, umapaw ang ilog matapos magpakawala ng tubig ang mga konektadong dam na sinabayan pa ng high tide. Kaya kahit sa Kamanava, maraming lugar din ang lubog pa rin sa baha nang ikuti ng aming news team. Ang palibot ng palengke at City Hall ng Malabon nga, puno ng mga lumulutang na basura. Cheryl, pinalubhari ng sirang North Caloocan Navigational Gate ang sitwasyon sa Kamanava. Sabi ng MMDA sa Pangulo kanina, magpapatuloy ang baha sa ilang barangay ng Malabon at Navotas dahil kailangang nakabukas lang ang nav gate doon habang kinukumpuni sa loob ng 1 buwan. Balik naman tayo dito sa May Kawayan, Bulacan, partikular sa barangay sa Luisoy. Sa ngayon ay bumubuhos na naman ang ulan at dito sa bahagi ng barangay sa Luisoy ay patuloy pa rin na binabaha ang lugar. Sabi ng mga residente, kapag sinuong natin hanggang doon sa dulo, aabot sa isang palapag ng bahay ang lalim ng baha. Cheryl? Maraming salamat, Tria Fernandez. At umaambon na ulit dito sa ating pwesto dito po sa Malabon. Samantala sa Montalban, Rizal, problema ng mga residente ang makapal na putik at isang residente po nasawi doon matapos na makuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Tinangay na rumaragas ang baha ang lalaking yan sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa uploader, delivery rider ang lalaki na naabutan ng malakas na baha. Agad naman daw na rescue ang lalaki ayon sa MDRMO. Kita rin sa video ito ang mabilis na ragasan ng tubig malapit sa palengke. Ganyan ang naranasan ng mga residente kahapon sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Karina at Habagat. Umapaw rin kasi ang San Jose River sa bayan. Kanina ganito na ang tumambad sa mga residente. Balot na makapal na putik ang mga bahay. Sandamakmak na basura rin ang naiwan. Ang problema, wala ring supply ng malinis na tubig ang ilang lugar. Yung tubig po sa loob namin, yun po muna yung pinambuhos namin sa mga kwarto kasi maputik nga po. May supply nga ng malinis na tubig sa ibang lugar pero may bayad naman na 4 na piso kada balde. Problema yan ang mga residenteng walang-wala. Gaya ni Divina. Mahirap. Hindi pa ako natapos paglinis. Iyon sana. Hatiran kami ng tubig na, supplyan kami ng tubig. Doble kahit naman ang mga tauhan ng LGU para linisin ang nagkalat na putik sa Ninan Landslide sa Mayon Avenue sa Sigsag Road. Pansamantala munang isinara sa mga motorista patungo ng Quezon City ang Sigsag Road na ito sa Rodriguez, Rizal. Ito yung matapos mag-landslide ang lupa na may halong putik sa kalsada. Delikado raw ito kaya kinakailangan maklearing muna ng LGU bago payagang makaraan muli ang mga sasakyan. Sinimulan na ring palitan ang mga nabuwal na poste para maibalik ang supply ng kuryente. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Rodriguez, Rizal. Sa tala ng MDRMO, isang namatay matapos makuryente, 11 barangay ang lumubog sa baha at aabot sa 9,000 residente ang na-rescue. Habang sa Marcos Highway, ilang rider ang nagtiyagang itulak ang kanilang mga motor para lang makalampas sa baha. May mga nasiraan din matapos mababad ang kanilang mga motor sa tubig. Bukod sa Marcos Highway, ilang residential areas din sa Antipolo ang baha rin. Kaya naman, buong araw nagsagawa ng rescue operations ang Antipolo LGU. Sa huling tala, 250 pamilya ang inilikas mula sa 15 barangay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Isang mag-ina naman ang nasawi sa Angeles City, Pampanga dahil sa landslide. Nahirapan ng mga rescuers sa retrieval operation dahil sa malakas na pag-ulan. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Sa ilalim ng gumuhong bahay, iniahon ng mga rescuer ang isang bata. Isinunod nilang natabunan din niyang ina. Pareho silang wala ng buhay ng mahukay. Gumuho ang lupa at mga bato sa likod bahay ng mga biktima sa Barangay Pampang sa Angeles City, Pampanga kahapon ng madaling araw sa kasagsagan ng malakas na ulan. Natutulog daw ang mag-anak nang mangyari ang landslide. Una nang nasagip ang padre de pamilya. Nahirapan namang hugutin ang ina at anak nilang babae dahil sa mga nakadagang malalaking tipak ng bato. During the conduct of rescue operation ay nagkaroon tayo ng pag-iingat sa kadahilanang baka gumuho pa yung nasa ibabaw na lupa at mga bato. At lalong magkaroon pa ng mas malaking problema dahil sa isa pa dyan yung walang tigil na pagbuhos ng ulan kaya lumalambot po yung lupa. Bukod sa bahay ng pamilya, 3 pang bahay ang apektado ng landslide. Tuluyan namang bumigay at tinangay ng agos ang tulay na kahoy na ito sa Barangay Ablang, Sapang sa Moncada, Tarlac. Sa mga Tarampangasinan naman, malalim pa rin ang baha at patuloy na tumataas dahil sa tubig na galing sa Kamiling, Tarlac at Agno River. Wala pang lumilikas pero karamihan ng mga residente ay nasa second floor na ng kanilang bahay. Sa bayan ng San Nicolas, parehong probinsya, malakas ang hangin kaninang umaga. Umuulan din kaya halos zero visibility ang lugar. Dahil naman sa landslide, sarado ang kalsadang bahagi ng kilometer 57 sa Atok, Benguet. Apektado rin ang supply ng kuryente dahil naman sa natumbang poste. Hindi rin humuhupa ang baha sa Bawang La Union. Habang umabot sa highway ang baha sa Hermosa, Bataan. Ang tunnel na ito sa bahagi ng bayan ng Dinalupihan, hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa hanggang hitang baha. Ang isang sanggol isinakay sa bathtub habang lumilikas ang kanyang pamilya. Sa tindi ng baha, isinailalim na sa state of calamity sa buong Bataan simula pa kahapon. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Karina pero may panibagong low pressure area na nakita ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LTA sa layong 985 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. May tsansa itong maging bagyo na posibleng tawaging Dindo. Samantala, habang papalapit sa southwestern China ang bagyong Karina, magdadala pa rin ito ng malakas na pagbugso ng hangin sa Batanes. Wala naman ng epekto sa ibang bahagi ng bansa ang bagyo pero palalakasin pa rin ito ang hanging habagat. Ang habagat ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Hinahangaan ng isang lalaking sumagip ng asong naiwan sa gitna ng baha sa Barangka, Marikina. Sa viral video, malalim man ang baha ay sinuong yan ni Hans Pati para lang mapuntahan ang naiwang aso sa nalulubog na kulungan. Kwento ng mga kaibigan ni Hans, sinubukan naman nilang tumawag ng rescuer pero higit 1 oras na ay wala pa rin ang tulong. Kaya naman naglakas ng loob na si Hans para sagipin ang aso. Tulad ni Hans, hinahangaan din ang pagsagip ng maraming rescuer sa mga alagang hayop sa iba't ibang binahang lugar sa Metro Manila. Sa Taiwan naman, nanalasa ang super bagyong Karina o Gaimi. Nalubog sa higit 2 talampakang baha ang bayan ng Kaohsiung dahil sa walang patid na ulan. Tigil operasyon naman ang mga mall at pampublikong transportasyon. Ang bagyong Gaimi na raw ang pinakamalakas na bagyong naranasan ng Taiwan sa loob ng huling 8 taon. Sa huling tala, 3 ang nasawi habang higit 200 ang sugatan. Nagpahatid ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga apektado ng baha. Katuwang ang PLDT at SMART, namigay ng arroz caldo at ibang pagkain ang Alagang Kapatid sa aabot sa mahigit 1,200 individual simula kahapon.
Partikular yan sa mga residente ng Barangay Marulas sa Valenzuela at sa Concepcion Integrated School sa Marikina. Bukod sa pagkain, may libreng charging at tawag din para sa kanila. Nakikipag-ugnayan na ang Alagang Kapatid Foundation sa iba pang LGU para maabutan din ng tulong. Kabilang ang Bataan sa mga probinsyang nasa state of calamity dahil sa pinsala ng habagat at bagyong Karina. Live mula sa Bataan, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang lagay ngayon dyan? Cheryl, panaka-naka pa rin nga yung buhos ng malakas na ulan sa maraming bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ito rin yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy o hindi humuhupa yung baha sa maraming bahagi nitong lalawigan. Gaya na lamang dito sa Barangay San Ramon sa Dinalupihan, Bataan. Hindi pa rin humuhupa ang tubig sa malaking bahagi ng poblasyon sa Dinalupihan, Bataan. Sa Barangay Rizal at Mabini Extension, walang labasan ng mga residente dahil lampas gutter deep pa rin ang baha. Ayaw, baby niyo. Sa taas ng tubig, gumamit ng batya ang mga residente para ilikas ang isang sanggol. Bangka naman ang ginamit ng mga taga-barangay Almacen sa bayan ng Hermosa dahil malailog na ang baha. Ang eskwelahan sa Barangay Kataasan, may kataasan din ng tubig. Nabalot din ng baha ang paligid ng ospital na yan sa Dinalupihan. Bukod sa baha, mas nakakatakot ang sinapit ng lalaking yan na tinuklaw pa ng ahas habang lumulusong. Agad naman siyang dinala sa pagamutan. Sa tindi pa ng ulan at hangin sa lalawigan, perwisyo at pinangangambahan naman ang mga nagtumbahang poste ng kuryente. Meron ding mga bumagsak na puno. Ang ilan nabunot pa ang ugat. Kaya ngayon isinailalim na ang buong lalawigan sa state of calamity. Base sa initial damage report ng provincial government, aabot sa 15 million pesos ang pinsala sa agrikultura at maging sa infrastruktura sa buong lalawigan. Cheryl, dahil nga sa taas pa rin ng tubig ay yung ilan sa mga negosyo dito sa poblasyon mismo ng Dinalupihan, Bataan ay nagsara na nga o hindi nagbukas buong araw. At iyan nga yung hinihiling ng ilan sa mga residente rito na sana ay magkaroon din ng ayuda distribution dahil maraming bahagi yung lubog pa rin sa baha at hindi nga makalabas yung ilang residente. Cheryl, dapat natin tandaan na dito nga sa Bataan ay agropolis community to, no? So mostly agriculture at pinaghalong industrial. So yung mga agriculture yan din yung titignan pa ng provincial government dahil maraming ang report na yung mga palay ay nalubog din sa tubig baha. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Lalong imbestigahan ng Senado at Kamara ang bilyong-bilyong pisong pondong ginastos para sa mga flood control project. Sa tagal daw kasi gumagastos dito ng gobyerno, hindi naman nawawala ang mga baha. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tumataginting na 255 billion pesos ang pondo para sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways ngayong taon. Sa ikatlong sona nga ni Pangulong Bongbong Marcos noong Lunes, ibinida niya ang higit 5,000 flood control project na nakumpleto na. Pero matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig probinsya kahapon, ang tanong ng mga senador, anyari? Ayon kay Senate President Cheese Escudero, daan-daang bilyon ang ginastos ng gobyerno taon-taon pero parang hindi naman daw nawawala ang baha, partikular sa Metro Manila. Depensa ng DPWH, nagkataon lang na malakas ang ulan kahapon kaya hindi kinaya ng mga pumping station. Sumabay pa raw ang high tide kaya marami talaga ang binaha. One of the problems that I can see in Metro Manila is the internal drainage is old and constricted at because of yung alam mo na yung population and everything. It has to be rehabilitated actually. Pagdating naman sa mga flood control project sa Metro Manila, hindi raw DPWH ang in charge dahil MMDA ang nakatoka rito. Para naman kay Senator Joel Villanueva, hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ni Bonoan. Balak daw niyang paimbestigahan sa Senado ang nangyaring pagbaha para busisiin kung saan ba talaga napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo sa mga flood control project. Definitely, we have to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yun dahilan. Para naman kay dating Senator Ping Lacson, matagal ng pugad ng katiwalian ng mga flood control project.
Madalas daw kasing nagsasabuatan ng mga kongresista, ilang ahensya ng gobyerno, pati contractors para maibulsa ang pondo sa mga naturang proyekto. Kaugnay pa rin ang isyong yan, nakatakdang magpatawag ng hiwalay na investigasyon ang House Committee on Metro Manila Development. Pasasagutin nila ang DPWH at MMDA. Suportado mismo yan ni House Speaker Martin Romualdez. That's part of our oversight functions. We always have to have accountability sa pagtama, paggagastos ng ating budget. So titingnan natin kung effective, efficient, at tama sana naman. Kung may nangyayaring dati na hindi tama yung paggagastos, talagang hindi talaga pwede yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patay ang isang tripulanteng sakay ng lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Pinangangambahan ding tumagas ang karga nitong mahigit 1 milyon litro ng langis. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Nanlalata at balot pa ng maitim na langis ang 16 na Pilipinong tripulanteng nasagip sa Bataan kaninang madaling araw. Tumaob at lumubog sa dagat na sakop ng Limay, Bataan ang sinasakyan nilang oil tanker na Mount Terra Nova. Dinala sa iba't ibang pagamutan ang mga tripulante. Yung 10 sa crew is on board 9702. Yung 6, yung 2 doon nasa Station Limay sa Bataan, plus yung 4 nasa hospital for treatment ng minor injuries. Ang second class officer naman ng barko patay na nang natagpuan matapos ang ilang oras na search operations. Umalis sa Bataan ng barko para bumiyahe papuntang Iloilo. Hindi pa man nakakalayo, naramdaman na nila ang hagupit ng super bagyong Karina. During that time na bandang mga alas 10 ng gabi, naramdaman na nila na malakas yung alon at nag-decide yung kapitan na bumalik. Pero initially, nahirapan sila sapagkat ang sabi nila ay pasalubong sila doon sa alon at ang term ng mga crew ay sumalok sila ng alon at pinasok yung barko hanggang tuluyan silang nag-capsize. Dahil sa masamang panahon, hirap ang Philippine Coast Guard na suyurin ang palibot ng lumubog na barko. Ayon sa PCG, may dalang 1.4 million liters na langis ang barko. Kaya niyang punuin ang lagpas kalahati ng isang Olympic-size na swimming pool. Sa ngayon, may nakikita ng tumatagas na langis sa dagat pero galing pa lang daw ito sa makina ng barko. Ito hindi naman masyadong malalim eh. We're hoping na hindi maapektuhan yung water integrity ng mga tanks niya. And hindi tumagas yung langis. Pero hindi nagpakakampante ang mga otoridad sa posibleng malawakang oil spill. Nagpupulong na ang DNR at provincial government para mapigilan yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Dahil sa masamang panahon kahapon, nawala ng kuryente ang mahigit kalahating milyong customer ng Meralco. Nasa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mula sa higit 600,000 na apektadong customers ng Meralco kahapon na nawalan ng kuryente dahil sa super bagyong Karina at Habagat, bumaba na lang ito sa 330,000 as of 10 a.m. Karamihan sa mga apektado ay ang Metro Manila, Bulacan at Rizal. Ang mga lugar din yan ang pinakaapektado ng baha. Kabilang sa mga dahilan ng power disruption ay ang pagbagsak ng mga puno at iba pang bagay na tumama sa linya ng kuryente. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Daryaga, inaasahang maibababa pa sa kalahati ang bilang ng mga apektadong customers sa buong maghapon. By weekend, I am assuming by Saturday, baka kung sakali man meron pa, konti na lang po yun. Very, very manageable na yun. Pagtutulong-tulungan na po ng lahat ng aming line personnel yan. Para sa mga nawalan ng kuryente at napansing bumaba na ang baha, maaaring tumawag sa Meralco para mapa-assess ang lugar at ligtas na maibalik ang kuryente. Nakaposisyon na din po yung mga crew natin na Swiss Peak. Inaantay lang talaga bumaba yung tubig baha and immediately we will be conducting restoration efforts. Kasi at the end of the day, importante maibalik muna yung serbisyo ng kuryente safely. Mahirap po i-compromise higit sa lahat yung kaligtasan. Pagtitiyak naman ng Meralco, walang papasanin sa gastos sa pagpapaayos ng mga linya o infrastructure ang mga customer. Kung ano man pong damage ang nangyari sa aming mga facilities, nakapaloob na po yan doon sa rates na sinisingil sa mga customers. Wala pong isasama sa mga consumers
na cause nitong damage na to. Amin po ito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa Nepal, 18 ang patay sa plane crash. Nagte-take off pa lang ang eroplano sa airport ng Kathmandu nang bumagsak ito malapit sa damuhan kahapon. Nagliyab ang eroplano. Base sa investigasyon, 19 ang sakay nito, kabilang ang 2 crew member at 17 technician. Papunta sana sila sa Pokhara Airport para sa regular maintenance ng eroplano. Tanging ang piloto lang ang nakaligtas sa trahedya. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng aksidente. What's up mga kapatid? Ilang araw na lang sasabak na sa 2024 Paris Olympics ang ating golden boy sa gymnastics na si Carlos Yulo. Isa siya sa mga inaasahan natin na mag-uwi ng medalya para sa bansa. At yan ang mindset niya papasok ng kompetisyon. Narito ang report. 2 kalahating linggong sumailalim sa conditioning at training si Kaloy sa Metz, France. Matapos niyan, sa Olympic Village sa Paris na niya itutuloy ang ensayo. Aminado si Kaloy na medyo kinakabahan siya at may ilan pang lapses sa training. Pero sisiguraduhin daw niyang hindi na mauulit ang mga to pagdating ng mismong kompetisyon. Mas malaki rin daw ang kanyang kumpiyansa sa sarili kumpara noong Tokyo Olympics kung kailan overwhelmed daw siya sa lahat ng nangyari. Pero alam ko sa sarili ko na kabado ako, yung mga ganong bagay po. Pero yung pressure na pinuput po nila kasi sa akin, hindi ko po talaga yun naiisip. Sa araw na yun, kung ano yung kaya kong gawin, ibubuhos ko lahat. Nagsama-sama rin for the first time sa training ang 3 pa nating pambatong gymnast, sina Lea Finnegan, Levi Ruivar at Emma Malabuyo. Happy sila sa suporta mula sa mga kapwa-atletang maituturing nilang kapatid. And it was just nice for all of us to be in the gym at the same time. We get to do our own thing while still supporting each other. So having people that understand it and are there to support you through everything, like cheering for one another and just lifting each other up because we know it's so difficult. Oh, it makes the biggest difference. Like when you have, other girls just cheering you on and kind of just knowing that they're by your side and doing it with you, I think it helps me and also makes me feel confident. Mga kapatid, tinanghal na Best Asian Athlete sa 21st century ng sports website ESPN si Pinoy boxing icon Manny Pacquiao. Ayon sa ESPN, arguably one of the best boxers of all time, si Pacman, hinighlight nila ang kanyang 35-6-2 record simula 2000 at ang pagpanalo niya ng World Championships sa 2000s, 2010s and 2020s. Sa ngayon, nasa Tokyo si Manny at naghahanda para sa kanyang exhibition match kontra Rukia Anpo. Kasama ng boksingero sa listahan si Olympic gold medalist Heidelin Diaz na ranked number 19 na Best Asian Athlete. Inuwi ng Pinay ang kauna-unahang gold medal ng bansa galing sa Olympics noong 2020. And finally, pang 25 sa listahan si basketball superstar Junmar Fajardo. Nasa kanya ang record ng pinakamaraming MVP awards sa PBA na 7. At meron na rin siyang 10 championships. Malaking bagay din siya para sa Gilas Pilipinas nung nasungkit nila ang gold medal sa Guangzhou Asian Games. Congrats sa 3 nating atleta, kakaibang pride ang dala nyo para sa bansa. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, helicopter na gawa sa puno at arroz caldong tulog pa ang sahog na manok tampok sa kwentong sang minuto ni Mark Logan. At Will to Win nagpatuloy sa programa kahit walang studio audience. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kinangain ng baha ang ilang sasakyan sa Quezon City. Puspusan na rin doon ang paglilinis ng mga residente. At live mula sa Quezon City, nasa Frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian? Julius, baka sa West Riverside Street dito sa Quezon City ang hagupit ng habagat kahapon. Madilim, walang kuryente sa kahabaan ng kalyeng ito. Maputik, tanyo, lumulubog yung bota ko kapag sinusubukan kong maglakad. Ang hirap maglakad dito. At puno ng basura na nakakalat dito sa gilid. So alis tayo muna rito, papakita natin yung mga nakahambalang sasakyan tulad na lang ng jeep na ito. Kanina nga lang may nakapatong dyang SUV at nakunan
Pinakinggan yan ng News 5 kanina. Inabot ng halos 1 oras bago naialis ng crane ang SUV mag-aalas 7:30 ng gabi. Sa paligid, naghalo ang putik at ang sari-saring gamit tulad ng pinakita namin sa inyo na tinangay ng baha. Kanina nga, may mga nakita pa tayong mga batang nangangalakal ng kung ano-anong mapakikinabangan pa. Pero basa pa ang putik lalo na sa ibang mga kaling nabisita natin kaya madulas at delikado. Kanya-kanyang kayod ang mga taga rito para ilabas sa bahay ang mga gamit nilang binaha. Kwento nila, umabot sa lampas tao ang baha at may ilang inabot daw hanggang sa 3 palapag kasama sa mga nasayang ang pagkain tulad ng bigas at gulay. Sabi ng may-ari nitong si Dante Reyes, nakausap natin siya kanina, ide-deliver nila sana ito sa isang restaurant. Pero pagkatapos ng bagyo, ayun, back to zero sila. Nakausap din natin ang mga may-ari ng inanod o ang may-ari ng inanod na jeep na si Roger Samonte. Umaasa siyang tutulungan siya nang nagbenta sa kanya ng jeep na siya ring may-ari ng SUV na inalis kanina para matustusan ang pagpapagawa sa jeep. Wala raw kasi silang kapera-pera. Katunayan, 1 beses pa nga lang daw silang nakakain ngayong araw. Ayon kaya Barangay Del Monte Chairman Leo Pabustan, marami na silang nalinis sa lagay na yan, pero mukhang kakailanganin pa raw ng 10 truck. Yan mismong sinabi niya, kakailanganin pa raw ng 10 truck para malinis lahat ng putik at basura. May mga ilan kasi ritong galing pala sa ibang mga barangay. Isa sa mga pinakamababang lugar kasi sa Quezon City ang West Riverside na nasa gilid ng Dario River. Paliwanag ng kapitan, ang West Riverside ang catch basin o tagasalo ng baha at basura mula sa matataas na lugar. Kahit daw ulan nga galing Fairview na kilometro ang layo, dito raw napupunta. Samantala, puspusan ngayon ang clearing operations ng Quezon City Government, pati yung mga residente rito sa likod natin, sinusubukan ng ialis ang pagkakahambalang ng jeep na ito at mukhang nahihirapan ng mga residente dahil nga sa bigat ng sasakyan na kailangan nilang itulak. Ayan, so sinusubukan nila ngayong iatras. Pero mukhang dahil sa putik na rin ay hirap silang igalaw ito. Samantala rin at bukod dyan, umiikot o nag-iikot na ang mga opisyal ng lungsod para bigyan ng relief goods ang ating mga kababayang nagsilikas dahil sa baha. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Kasabay ng deklarasyon ng State of Calamity kahapon, epektibo na rin ang price freeze sa mga pangunahing bilihin dito sa Metro Manila. Layunin ng price freeze na pigilan ang pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin tuwing may kalamidad. Kabilang dito ang mga pagkain tulad ng bigas, itlog, gulay, karne at iba pa. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, mahigpit nilang babantayan ang pagpapatupad nito. Babala ng ahensya, pwedeng makulang at pagmultahin o makulong at pagmultahin ang susuway sa price freeze at mananamantala sa mga consumer. Tinawag na siraulo ni dating US President Donald Trump si US Vice President Kamala Harris sa kanyang campaign rally sa North Carolina habang si Harris gagamitin daw ang kanyang pagka-Attorney General sa kalabang convicted felon na si Trump. Narito ang Frontline News Abroad. Nagsimula na ang banatan ni US Vice President Kamala Harris at dating US Vice President Donald Trump sa kani-kanilang presidential campaign rally. Si Harris na isang dating Attorney General, ibinida ang kanyang record laban sa convicted felon na si Trump. I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Pero si Trump bumuelta at tinawag na may sira sa ulo si Harris. If Kamala Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones. Habang ibinibida ni Harris ang kanyang mga nagawa bilang dating prosecutor, minamaliit naman siya ni Trump. And in this campaign, I promise you
I will proudly put my record against his any day of the week. As a prosecutor, a really bad one. We don't want you here. We don't want you anywhere. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Ang may init na batuhan na yan ni Trump at Harris simula pa lang at siguradong mas titindi pa sa mga susunod na araw, lalo na sa kanilang presidential debate bago ang November 5 elections. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Balita naman sa Pilipinas, kinumpirma ng Office of the Vice President na nasa ibang bansa nga si Vice President Sara Duterte. Ayon sa OVP, nasa personal trip si VP Sara kasama ang kanyang pamilya. Inaprubahan daw ang pag-alis ng bise noong July 9. Galing daw ang travel authority mula mismo sa Office of the President. Tinawag naman na unfortunate ng OVP na nagkataong sumabay ang pananalasa ng habagat at super bagyong Karina sa pag-alis ni VP Sara. Gayunman, handa naman daw ang Disaster Operations Center ng kanyang opisina para tumulong sa mga apektado ng kalamidad. Hindi naman sinabi ng OVP kung saan nagpunta si VP Sara, pero ilang ulat na nagsasabing lumipad siya papunta ng Germany kahapon. Pasadahan na natin ang iba pang showbiz update. Kahit ang bahay ni Kuya ng Pinoy Big Brother Gen 11, hindi rin nakaiwas sa baha. Sa livestream video, nagising na lang ang mga housemate na pinasok na ng tubig ang kanilang mga kwarto. Nabasa ang ilan nilang gamit. Ang iba pa, inakyat na nila para hindi na abutin ng tubig. Ayon na rin sa PBB, kahit ang kanilang garden, pinasok na rin ng baha. Ganun man ang nangyari, mabilis naman daw humupa ang tubig. Ligtas at nasa maayos namang kalagayan ang mga housemate. Napapanood ang Pinoy Big Brother Gen 11 sa TV5, 10:15 p.m. bago mag-frontline tonight. Wala mang studio audience, tuloy pa rin ang paghahatid ng pag-asa ng bagong programa ng bayan na Will to Win. At sa bawat Pilipino, for the past 2 days, mayroon po tayong pagsubok na naman na pinagdadaanan. At ang tema po ng programa natin ngayon ay hindi po para magsaya, hindi po para mag-celebrate, but para po dumamay o makinig, manood at pakiramdaman po natin ang mga pangyayari. Kanina, binuksan ni Kuya Willie ang programa kasama ang Alagang Kapatid Foundation sa pangunguna ng kanilang head na si Miss Menchi Silvestre. Ang co-host ni Kuya Willie na si Sam Versosa nagbigay ng 100,000 pisong donasyon sa Alagang Kapatid. Kinamusta rin ni na Kuya Willie ang sitwasyon sa ilan pang binahang lugar sa pamamagitan ng ilan nating News 5 correspondent. At syempre, tuloy pa rin ang pamimigay ng papremyo sa kanilang Hello Willie. Ilang kapatid natin ang nabigyan ng hanggang 25,000 piso. At yan ang showbiz balita ngayong Thursday. Ako po, si Maui David. Sa gitna man ng sakuna, hindi pa rin mapipigilan ang paggiti at pag-asa ng ating mga kapatid. Para nga positibo pa rin, abay may ilang todo pa rin sa pagpapasaya sa kanilang online posts. Nariyan yung mga nakakapag-selfie pa rin sa baha at nahuhumaling sa bagong kantang Rigor ng Batang Quiapo. Tampok yan sa Kwento Sang Minuto. Ready nang mag-rescue ng mga binaha itong dalawang bata. Sa helicopter nilang gawa sa puno, may itatawid nilang pangarap maging mga piloto. Pwede na nilang i-rescue ang mga pasahero sa bus na ito na medyo chill pa rin at nagawa pang mag-selfie. Kahit ata pinakamalupet na Jajamon, di kayang basahin ang arkong ito. Ngayong tagulan, masarap ang arroz caldo. Kakain sana ako. Kaso, tulog pa yung manok. Ngayong may bagyo, ayusin ang mga dapat kong punihin. Pero di ko alam kung ano ang pinaglalaban ng pakong ito. Anong cuddle weather? Anong sweater weather? Mag-akit na tayo ng mga gamit! Mabuti pa, mag-public service announcement tayo. Sa mga paasa, walang kayo in all levels.
Alam nyo, kapag nagka-boyfriend ako, hahanap ako ng baha. Nagbabalita mula sa frontline ay eto, hit na ngayon ang kantang Rigor. Mark Logan, News 5. At ito po para sa mga kapatid natin, maaari po kayong magpaabot ng inyong tulong sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Pwede ho ninyo yung ipahatid sa aming Alagang Kapatid Foundation. Maaari magpadala ng inyong donasyon sa aming mga bank account sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede rin po kayo magpadala sa QR code na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Wala pong maliit na halaga pag pinagsama-sama natin yan. Marami tayong mga kababayan na matutulungan. Tama. Kailangan pa ng tulong ng ating mga kababayan. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.